So yun mga kabahay, isang magandang araw po sa inyo. At matagal po tayong hindi nag-vlog sa ating channel na ito. So ngayon po may gusto lang po akong share tungkol dito sa aking service na si Lancer Itlog, na matagal ko ng service, 5 years na or 6 years na po mula nung aking nakuha ito. So may mga na-vlog na rin ako na mga naging problema at naayos sa sasakyan kong ito, na na-share ko rin sa aking vlog na Kabahay TV Vlogs. At yun nga, sa vlog kong ito may gusto po akong uling i-share sa inyo, sa mga Lancer user, Lancer lover, lalo sa mga itlog na katulad nito. Ito nga palang aking Lancer is 4G13 all manual, at marami na akong na-encounter dito na problema, na yung iba naman na-share ko sa vlog. Actually, ang vlog ko po kasi is tungkol sa mga bahay, dahil real estate salesperson po ako, pero nagsisingit po ako ng mga vlog ng sasakyan, lalo na rito sa service ko. So may naging problema po ito sa sasakyan kong ito nung matagal ng mga nakaraang buwan. So ngayon okay na siya. So gusto ko lang i-share, baka mamaya ganito rin yung maging problema nyo sa sasakyan nyo. So ang naging problema nito is, kapag nananakbo ko, may time na nagje-jerk siya, kumakadyot-kadyot kahit na malayo ang biyahe. Takbo ko ng Manila, may time talaga na nagje-jerk siya, pero hindi ko pinapansin kasi nawawala naman. So katagalan ng paggamit ko sa kanya, umabot na rin yung pagje-jerk niya na biglang humihinto na lang, tapos namamatay siya sa takbo. So mahirap yon, lalo tigit na sa gitna ka ng highway o traffic, tapos biglang ganun ang nangyayari sa kanya. Nagdi-jerk siya, biglang nag-off, namamatay, tapos ang hard starting na. So bilang isang siyempre owner, tapos ayaw nating maging abala sa kalsada, at ayaw din naman nating magkaroon ng problema yung sasakyan natin, lalo service nating araw-araw. So ang ginawa ko, chinek ko po siya. Nagpunta muna ako rin sa basic. Siyempre pag ganun nagje-jerk, spark plug, baka nagka-carbon siya, tapos yung high tension wire, baka yung kuryente niya hindi enough yung supply para makapag-spark yung spark plug, yung distributor, yung carburetor kung hindi maayos ang tono o tuning niya, at yung fuel pump kung sapat ang supply. So lahat naman po ng mga bagay na yon ay aking chinek. Pero yun nga, ganun pa din yung nangyayari sa kanya. Although nilinisan ko yung spark plug ko, okay naman yung mga high tension wire, tapos yung aking fuel pump bago tapos yung ignition coil ko naman is mahigit siguro 1 taon pa lang na napalitan, kasi may vlog ako na tungkol sa ignition coil na nagka-problema, namamatay pag mainit, pag lumamig nag-i-start. So hindi ko yun kinonsider na yun ang problema, yung mga bagay na yun. Pati yung carb ko naman nakatono, ayos naman siya. So nagpunta ulit ko sa basic, dinala ko siya sa isang talyer sa kasa, sa Petron. Pinababa ko yung kanyang tangke. Siyempre baka inisip ko na marumi yung tangke niya, so kailangan malinisan. Tapos nang binaba yung tangke, pagdating ko nga ron, binaba, napakalinis naman po yung loob ng tangke, super linis. Tapos malinis yung filter sa loob. Tapos nagpalit na po ako ng bagong filter. So ibig sabihin hindi po yun yung problema. So after ko mapalinisan yon, tinakbo ko siya uli.
ganun pa din, hindi pa rin nawawala yung kanyang pagje-jerk at biglang namamatay. So ang ginawa ko, punta ako sa mekaniko, sa trusted mekaniko, at sabi ko, ano ba problema nito, ba't biglang ganito yung nangyayari? Natakbo ko, biglang nagje-jerk, tapos mamatay, hard starting na. At unang-una, tinignan niya yung supply ng gasolina, siyempre fuel pump. Sabi ko, bago yan eh, akong ganun, mga ilang buwan pa lang yan. Hindi ko napalitan, kasabay ng high tension wire. So malakas yung supply ng ng gasolina niya, lakas ng buga. Pero sabi nung mekaniko, hindi siya satisfied sa buga nung ng fuel pump ko. So ang ginawa niya, meron pa akong reserba, yung luma akong fuel pump. May luma ako dyan, subukan natin kabit. So tinanggal niya yung fuel pump na bago, na ilang buwan ko pa lang nagamit. Binalik niya yung luma na pinagpalitan ko. So mas gustuhan niya yung supply nun. Sabi niya mas malakas to bumuga. So ginawa, pinalitan yung fuel pump ko. So after mapalitan, road test ko, nawala naman ng yung kadyot niya. Pero bumalik din yung kadyot niya pagkatapos ng mga siguro is maghapong ginamit, kinabukasan ginamit ko ulit, tinetesting ko talaga siya kung yun yung problema. Bumalik na naman po sa gano'n na namamatay, nagje-jerk, tapos biglang namamatay sa takbo. So ano kayang problema nito? Sabi ko, hindi yun naman yung fuel pump. Yung spark plug niya, ayos naman. Yung high tension wire niya, wala namang talon ng mga kuryente, okay naman yung bitaw ng yung bigay ng kuryente. So hindi ko mapaghinalaan na yung ignition coil lang problema, kasi nga kapapalit ko lang eh. Tapos yung sabi ko, subukan kaya natin, kako bibili ko uli ng ignition coil. Palitan natin yan, yung ignition coil na napalitan na. Kasi nga yung kung may vlog ako noon, nung ignition coil na yon, na kaya ko siya pinalitan dahil nga pag mainit na yung makina, namamatay siya, ayaw niya nang umi-start. So magkaiba sila ng naging problema, no? Katulad ng una kong kaya ko pinalitan, namamatay pag mainit, pag lumig mag-start. So hindi ko kinonsider na yun nga ang sira, kasi nga iba naman eh. Ito naman nagje-jerk, biglang namamatay sa takbo. So hindi ko inisip na ignition coil. So yun nga, nagbakasakali ko, bumili ko ng bagong ignition coil, tapos pinapalitan ko. Meron akong video nun, pinapalitan ko yung ignition coil sa mekaniko. So yun nga, nung napalitan na, naayos na, ay surprise na naging success yung aking hinala na yung ignition coil ko palang sira. Dahil nung napalitan, gumanda na yung takbo, mga kabahay, no? Nawala na yung jerk niya, tuloy-tuloy na yung takbo niya, hindi na siya namamatay. Ilang beses ko siya tinesting sa long drive. Sabi ko, hindi ko pinaghinalaan yung ignition coil. Sabi ko kasi nga bago siya, no? Pero yung pala yung sira. So sa madaling salita, yung ignition coil na naman yung nasira sa akin. Pero magkaiba sila nung una kong ignition coil, kaya ako napalitan na pag umiinit, pag in-stop po, umiinit, namamatay siya, hindi na siya nag-i-start. Hintay mo lumamig, mag-i-start siya. Yun ang unang nag-isira na ignition ko, kaya pinalitan. Ngayon, ignition coil din yung sira, kaya lang magkaiba sila ng naging problema. Tumatakbo naman ako, kumakadyot siya, biglang namamatay at hindi na siya nag-i-start. Yun naman, kaya yun din yung naging problema. Ignition coil din pala. So ngayon, pinalitan ignition coil, okay na siya. So yun, hanggang ngayon okay na ulit ito aking service. Kaya pagka nagkaroon po kayo ng ganung problema sa Lancer nyo, 4G13 na all manual, na nagje-jerk, nananakbo kayo, nagkakadyot-kadyot siya, tapos yun nga, pinaka worst, namamatay na siya at hindi na siya umi-start.
So yun, pa-check nyo po ignition coil. Hindi po lahat na nag-jerk is sa fuel pump, sa kuryente o sa foul na spark plug, kundi sa ignition coil din po. So yun mga kabahay, sana po nakatulong muli yung share ko rito sa aking Lancer, sa aking sasakyan na naging problema ignition coil. At maraming salamat pong muli sa inyo. Sana sa makakapanood nito, naka 4,000 hours na po yung watching ng aking YouTube channel. Sana maka 1,000 subscribers po ako. Sana suportahan nyo po. Mag-like po kayo sa video, sa YouTube ko. Like nyo po, subscribe and follow and share po. So yun, maraming salamat. Hanggang sa susunod po mga kabahay. God bless. And sharing is caring, sabi nga ni Doc Easy Garage. Salamat mga kabahay, sana nakatulong. Hanggang sa muli.